Kabanata 241. Sa istasyon ng pulisya ng Coralia. Opisyal, maling tao ba ang nakuha mo? Paano posibleng nagbebenta ng droga ang anak ko? Oo, opisyal, siguradong nagkamali ka. Napakabata pa ng apo ko. Walang paraan na gagawin niya ang mga ganoong bagay. Parehong natarante sina Yanis at Madam Vanderbilt. Kung mahuli si Hector na namamahagi ng droga, ang kahihinatnan na kailangan niyang harapin ay mas malala pa kaysa noong nahuli si Yorick sa money laundering. Si Hector ang tanging tagapagmana ng Vanderbilts. Siya lang ang magmamana at magpapatuloy ng angkan ng pamilya sa hinaharap. Ang kanyang kriminal na record ay mananatili sa sistema kung siya ay mahaharap sa isang sentensya sa bilangguan. Sinong babae ang maglalakas loob na pakasalan siya kung ganoon nga? Ang pulis na nagsusulat ng testimonya ay nagtaas ng ulo at pinandilatan sila ng mataimtim na ekspresyon. He's already in his 20s, and you still consider him young. Nakakita ang aming kasamahan ng droga sa kanyang bag, at naabisuhan kami ng aming superior. Mahaharap siya ng hindi bababa sa 5 taon o higit pa sa bilangguan. Himatayan sana si Madam Vanderbilt kung hindi dahil sa suporta ni Yanis. Namumutla ang mukha niya. Opisyal, maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang aking apo ay palaging napakahusay na pag-uugali. Maganda ang ugali. Madalas nahuhuli si Hector sa ilegal na pagsusugal. Hindi bababa sa 3 beses siyang naaresto bago ito, hindi ba? Hindi ba natin siya binigyan ng pagkakataon? Nakatakas siya sa mga tunay na parusa at ilang beses lang siyang hiniling na pumirma ng garantiya. Kumatok ang pulis sa mesa at mariing nagsalita. Lalong lumalala ang bata dahil lang sa kasabwat ng kanyang mga magulang at tagapag-alaga. Gayunpaman, narito ka na naghahanap ng mga dahilan para paalisan ang bata sa halip na pagnilayan ng edukasyon ay nangangahulugan na ipinatupad mo sa paglipas ng mga taon. Kahit na ano, dahil nilabag niya ang batas, kailangan siyang parusahan ng batas. Nabasag si Madam Vanderbilt habang umaagos ang dugo sa mukha ni Yanis. Galit na galit si Yanis at inakusahan si Linda ng hindi pag-aalaga ng kanyang kapatid. Kumusta ka ate? Hindi mo man lang maalaga ang mabuti ang iyong nakababatang kapatid. Si Linda, na napag-alitan ng walang dahilan, ay nakaramdam ng labis na hinanakit. Ano ba ang nagawa kong mali? Hindi ba libangan ni Hector ang maglibot sa paggawa ng gulo? Bakit ako ang sinisisi kapag may nangyaring mali? Siya ang iyong nakababatang kapatid. Sinisi ni Yana si Linda. Oo, si Hector lang ang iniisip mo. It serves you right na naging spoiled siya sa'yo ngayon. Agad na namula ang mga mata ni Linda. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo palabas pagkatapos ng hysterical na dagandong. Nalungkot sina Yanis at Madam Vanderbilt dahil sa pag-aresto kay Hector at sa katotohanang malaki ang posibilidad na mahaharap siya sa higit sa 5 taon sa bilangguan. Gayunpaman, nakatanggap si Yanis ng litrato sa kanyang cellphone. Matapos tingnan ang larawan, kinilig siya sa nilalaman ng larawan at sa mga gawain ng kanyang anak. Siya ay lubos na nagalit. Sa Soul Jewelry Studio, may nagpakuha ng litrato ni Maisie kay Leila at sa kanyang tiyuhin mula sa mga anino, at sigurado, talagang nagkasama ang dalawa. Si Tito Yorick at ang kanyang hipag. Haha, ang gulo ng relasyon. Nagring ang kanyang cellphone sa sandaling iyon, at ang numerong nakadisplay sa screen ay pag-aari ni Madam Vanderbilt. Nang malaman niya ang dahilan sa likod ng tawag, kinuha niya ang telepono, inilagay ito sa tabi ng kanyang tainga, at sinagot ang tawag. Ang boses ni Madam Vanderbilt ay nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. Nagkaroon ng problema si Hector. Pumunta ka at hilingin mo kay Mr. Goldman na pumunta dito upang iligtas siya. Tiyak na pakakawalan siya, hanggat si Mr. Goldman ay tumulong. Mula simula ng tawag, si Madam Vanderbilt ay nakikipag-usap sa kanya sa isang hinihinging tono sa halip na tame time na magmakaawa sa kanya para tulong. Tumayo si Maisie at pumunta sa French window, tila walang pakialam ang tingin niya. Lola, ito ba ang tono na dapat mong gamitin kapag humihingi ka ng tulong? Pinsan mo si Heki. Paano ka naging cold-blooded? Pasensya na, hindi ako masyadong pamilyar sa inyo, ang mga Vanderbilt na nakatira sa Coralia. At saka, ang iniisip mo lang kapag maayos na ang lahat ay kung paano gawing impyerno ang buhay ko, at heto ka, humihingi ng tulong sa akin kapag nasa problema ka. Kaya sabihin mo sa akin, bakit kita tutulungan? Walang pakialam ang ekspresyon ni Maisie. Kabanata 242. Binigyan ko na sila ng pagkakataon, ngunit ang mga Vanderbilt ang nagpumilit na itulak ang kanilang kapalaran at pinilit akong kumilos. Nag-drug sila para lang maipakasal ako kay Jimmy,
Tahasan nilang gustong agawin ng Vanna nang walang kahit katiting na kahihiyan, at nagpakalat pa sila ng chismis sa internet para sirain ang reputasyon ko. Tinulungan ko si Tio Yorick alang-alang sa kapakanan ng tatay, pero hindi man lang sila nagpasalamat. Sinabi niya lang ba na cold-blooded ako? Kung gayon dapat kong tuparin ang kanyang mga inaasahan hanggang sa katapusan ng panahon. Maisie, isa ka rin sa mga Vanderbilt. Iiwan mo na lang ba si Hector para lumubog o lumangoy? Si Madam Vanderbilt ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Hindi na siya makapagsalita sa mahinahong tono. Oo, hindi ko lang siya iiwan na lumubog o lumangoy, pero tuturuan ko rin siya ng leksyon. At saka, ngayong naging kalokohan na ito ni Hector, dapat ba kayong managot? Palagi mo siyang nililigawan at nilalayaw siya ng walang taros. Kanina pa niya ito hinihiling simula ng pinili niyang tahakin ng maling landas. Hindi ko lang kayang makita siyang patuloy na umuunlad sa direksyong iyon at nagpa siya akong bigyan siya ng pagkakataong magbago. Anong ibig mong sabihin? Saglit na natarante si Madam Vanderbilt. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie. Ako ang nagsumbong kay Hector. At dahil naitatag na ang isang kaso, iminumungkahi ko na itigil mo na ang pag-iisip na makalaya siya sa kulungan. Hayaan mo siyang sumailalim sa reforma sa bilangguan upang malaman niya ang mali sa tama. Nanginginig si Madam Vanderbilt at sumigaw, Maisie Vanderbilt. Talagang ipinakulong mo ang iyong pinsan. Bitch ka, may balak ka talaga. Pinabalaan kita, kung hindi mo palalayain si Hector, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sa pananakot mo, may mga paraan ako para manatili siya doon habang buhay. Kaya kung pipiliin mo na kumilos o patuloy na magdulot ng problema sa akin, nasa iyo iyon. Anyway, nasa kamay ko ang kapalaran ni Hector. Napangisi si Maisie. Maaari ko siyang pahirapan ng ilang taon kung masaya ako, ngunit kung maglakas loob kang pukawin ako, sisiguraduhin kong hindi na siya lalabas muli. Sino ba ang hindi marunong magbanta sa iba? Dapat talaga magpasalamat ako sa mga taong minsan nang nagbanta sa akin. Tinuruan nila akong mabuti. May napagtanto si Madam Vanderbilt sa sinabi ni Maisie. Hindi lamang siya ay may kapangyarihan ni Mr. Goldman na umasa, ngunit hindi siya kailanman magiging malambot ang puso sa tuwing ilalagay niya ang kanyang mukha ng laro. Mula sa oras na nagpa siya kaming hamanin ang kanyang mga limitasyon ng paulit-ulit, nahulog na kami sa kanya. Nakakatakot talaga si Maisie kapag nakatakdang maging walang awa. Si Hector naman, wasak na siya kahit makalabas na siya sa kulungan. Tinapos na ni Maisie ang tawag. Hindi siya nanlambot, hindi kumikibo mula sa simula hanggang sa wakas. Iyon ang pinilit nilang gawin, pagkatapos ng lahat. Alam niya ang mga paraan ng pamilyang iyon, alam niya na hinding-hindi nila siya lulubayan, ang pinakamahusay na paraan para maiwasan sila ay pilitin silang sumuko. Ang pamilyang ito ay inispoiled si Hector mula pa noong bata pa siya. Ilang beses na siyang dinala sa presinto dahil sa pagsusugal at pakikipag-away, ngunit hindi siya nagsisi. Dahil nalaman ng mga taong kinuha ko ang tungkol sa kanyang pag-uugali sa trafficking ng droga, responsibilidad ko lang na ipadala siya sa bilangguan upang magbago. Para hindi siya mawala ng kontrol at magkaroon pa ng lakas ng loob na pumatay ng tao sa hinaharap. Kumatok si Kennedy sa pinto, pumasok, at ngumiti. May gustong makakita sa'yo. Kaagad pagkatapos, isang figure ang lumitaw sa kanyang likuran. Lumabas si Nolan sa opisina ng Administrative Department. Si Quincy nang hindi nagtatanong na dapat ay pababa na siya para hanapin si Miss Vanderbilt. Minsan ay iniisip niya kung si Mr. Goldman ay makaramdam ng hindi pagkakasundo na iwan siya ng kanyang matamis na asawa habang si Miss Vanderbilt ay abala sa paghagupit sa kanyang mga kamag-anak na hindi alam ang kanilang lugar sa mundo. Bumukas ang pinto ng elevator, at sinalubong sila ni Rowena. Naglakad si Rowena patungo kay Nolan at nagbigay ng mahinang ngiti. Nolan, saan ka pupunta? Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at walang pakialam na nagtanong, bakit ka nandito? Hiniling sa akin ni Mr. Goldman Sr., na dalhan ka ng tanghalian, minsan daw ay lumalampas ka sa pagkain kapag abala ka, sagot ni Rowena. Kabanata 243. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Nolan. Nawawala ba sa isip si tatay? Ibigay mo kay Quincy. Sinenyasan ni Nolan si Quincy na sunggaban ito. Kinuha ni Quincy ang lunchbox. Rowena, iwan mo na lang sa akin. Walang imek si Rowena kundi tumingin kay Nolan ng nakangiti. Aalis ka na ba? Rowena, bibisitahin ni Mr. Goldman ang kanyang asawa. Agad na sinagot ni Quincy ang tanong, at binigyan siya ni Nolan ng malamig na tingin. Asawa, isang bakas ng lamig ang bumungad sa mga mata ni Rowena.
Si Miss Vanderbilt ba ang tinutukoy niya? Talagang pinahahalagahan siya ni Nolan. May iba pa ba? Napasulyap si Nolan sa kanyang relo na parang nagmamadali. Ngumiti si Rowena at umiling. Hindi na umimik pa si Nolan at naglakad na palayo. Napangiti si Quincy nang madaanan niya si Rowena. Rowena, huwag kang magalit. Nag-iinarte siya dahil nami-miss niya ang asawa niya at hindi na siya makapaghintay na makita siya. Matapos ipaliwanag ito sa kanya, naabutan ni Quincy si Nolan. Gayunpaman, hindi niya namalaya na unti-unting nanlalabo ang mga mata ni Rowena. Dumating si Nolan sa Soul Jewelry Studio ngunit nakita niya ang ilang babaeng staff na nag-uusap sa labas ng reception room. Parang may tinitingnan sila hanggang sa lumitaw si Nolan sa likuran nila. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Nanginig silang lahat nang hindi sinasadya nang marinig ang boses at gumawa ng paraan para sa kanya. Si Nolan, na nakatayo sa labas ng pinto, ay tumingin sa loob at nakitang nagdidisenyo si Maisie ng mga alahas para sa isang lalaki. Tila hindi niya napansin ang ilang tao pa sa silid at nakatitig lamang sa lalaking nakatayo malapit sa Maisie. Napaka-pamilyar ng kanyang figure. Nagsasalita si Maisie nang makita niya si Nolan na nakatayo sa labas ng pinto. Si Helios, na nakatayo sa tabi niya, ay dahan-dahan ding lumingon at nakipagpalitan ng tingin kay Nolan. Ngumiti lang si Helios at hindi gaanong nag-react, tumabi naman ang assistant niyang si Nina at lahat ng kasama niya. Bakit ka nandito siya? Napatingin si Maisie kay Nolan na may pagdududa. Ganito ba ang lalaking ito? Ang pangungusap na ito ay parang kung ano ang naging reaksyon niya nang dumating si Rowena na hinahanap siya, sa paraan ng kanyang pagbigkas ay parang hindi siya dapat dumating. Nagtatampo ang ekspresyon ni Nolan. Hindi ba pwedeng nandito ako? Natatakot ba siya na ang pagpunta ko rito ay makagambala sa oras nila ni Helios? Nawala si Maisie sa isang segundo. Anong meron sa lalaking ito? Nagising ba siya sa maling bahagi ng kama ngayon? Ibinaba ni Helios ang sample ng alahas sa kanyang kamay, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Nolan, at tumawa. Hindi ba maaaring tumanggap si Miss Vanderbilt ng isang kilalang panauhin tulad ko? Ang pag-iral ng dalawang lalaking ito, na nagtataglay ng mga banal na hitsura at ethereal na ugali, ay agad na pumuno sa maliit na silid ng pagtanggap ng mga sparks at kinang. Diretso ang tingin ni Nolan kay Helios. Itong bastard, akala niya kaya niyang kumilos ng buong kapangahasan sa harap ko dahil lang sa childhood playmate ko siya. Ano ang nangyari sa Taylor Jewelry? Hindi ba nagsimula ang Taylor Jewelry ng pakikipagtulungan sa Soul Jewelry Studio? Si Madam Nira ang taong nagpakilala sa akin ng lugar na ito. Nagkibit balikat si Helios, napatingin si Maisie kay Nolan habang naka-cross arms. Sa tingin mo ba ang aking alahas ay hindi karapat-dapat sa pinakamahusay na aktor? Since when? Kailan ko sinabi yon? Si Nolan ay tumingin sa malayo na may konsensya, tumahimik sa kanyang lalamunan, humakbang pasulong, gumawa ng ilang distansya sa pagitan nilang dalawa, at nagkomento na may malamig na tono, okay lang ang pag-order ng alahas sa amin, ngunit hindi nyo na kailangang tumayo ng napakalapit sa isa't isa. Walang inaasahan na mula, kay Mr. Goldman. Lahat ng ito dahil lang nagseselos si Mr. Goldman. Bata, bulong ni Maisie. Saka tumalikod at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Helios. Biglang naramdaman ni Nolan na siya ay kalabisan. Nakaramdam siya ng panlulumo sa kaibuturan. Kailan ba ibibigay sa akin ng asawa ko ang lahat ng atensyon niya? Natukoy ang disenyo pagkatapos ng mahabang pag-uusap. Pagkatapos ay tumingin sa kanya si Helios at sinabing, kailangan sila para sa aking paglalaro, kaya maaaring kailanganin kong humiram ng isang buong batch na isusuot. Ngunit huwag kang mag-alala, ang mga hiyas na ito ay ibabalik ka ng walang galos. Babayaran din kita ng advertising fee. Kabanata 244. Nabanggit na ni Helios noon na mayroon siyang dula tungkol sa mga piraso ng alahas, at ipinaliwanag din niya na ang mga tripulante ay orihinal na gustong gumamit ng mga peking props kapag siya ay dumating. Gayunpaman, naisip niya na hindi niya magagawang bigyan ang kanyang mga manunood ng isang tunay na visual na sensasyon kung kailangan niyang magtrabaho sa mga peking props, kaya kailangan niya ng tunay na alahas. Kasalukuyang walang gaanong pera ang crew para mamuhunan sa paggamit ng tunay na alahas bilang props, kaya sinadya ni Helios na siya mismo ang magbayad para dito. Ito rin ay medyo libreng publisidad para kay Maisie, at babayaran niya ang mga alahas, kaya bakit hindi siya dapat matuwa tungkol dito? Napangiti si Maisie. Okay, kukunin namin ang taong namamahala upang ihatid sila sa iyong mga tripulante pagdating ng oras. Salamat. Tumanggaw si Helios at umalis kasama ang kanyang team pagkatapos gawin ang pre-order.
Kinuha ni Maisie ang order receipt at tumangala at nakita si Nolan na nakaupo sa sofa sa gilid ng kwarto habang naka-cross arms sa harap niya. Napatigil si Maisie, tumingin sa mga tauhan na naghiwa-hiwalay na sa labas, naglakad sa harapan niya, tumagilid, itinaas ang kamay, at iwinagayway ito sa harapan niya. Nolan, okay ka lang? Hindi ako. Napasandal si Nolan sa sofa. Hindi ba niya nakikita na naghihintay ako na suyuan niya ako? Napagtanto ni Maisie na si Nolan ay nagiging katulad ni Colton at Daisy, na gustong kumilos ng may kalokohan sa kanyang harapan, at siya ay kahawig lamang ni Waylon kapag siya ay seryoso. Oo naman, minana ng mga bata ang kanyang mga gin partikular na, pantay. Kumain ka na ba? Tanong ni Maisie. Mariin na ibinuka ni Nolan ang manipis na labi at tinitigan siya ng walang kahit isang salita. Umayos si Maisie. Sige, tapos kukunin ko na parang hindi ka pa kumakain. Sabay tayong kumain sa labas. Bahagyang tumaas ang kilay ni Nolan. Ayan yon. Sinusuyo ako sa isang pagkain lang. Kung ayaw mong sumama, kalimutan mo na. Natalo niya si Nolan, kaya tumayo siya at sinabing, halika, tiyak na sasama ako. Gayunpaman, lumitaw si Quincy sa labas ng pinto na may dalang lunchbox. Mr. Goldman, nandito ka na. Gusto mo ba ng pagkain na dinala ni Miss Summers? Naramdaman ni Quincy na mas nagiging mapang-api at naninikip ang aura ni Nolan bago pa man ito matapos magsalita. Napatingin si Maisie sa lunchbox na hawak ni Quincy, lumingon kay Nolan, at nakataas ang sulok ng labi niya. Nako, dinalhan ka pala ng little childhood girlfriend mo. Kakain na lang ako mag-isa. Pagkasabi nun ay umalis na si Maisie sa reception room nang hindi lumilingon. Mabilis na naabutan siya ni Nolan, pinandilatan si Quincy na nakatayo sa tabi niya, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang iyong dila ay talagang kalabisan. Nanginginig si Quincy. Wala naman akong sinabing mali, diba? Nang marinig ni Layla na may kumakatok sa pinto, akala niya ay si Yorick iyon. Pinuksan niya ang pinto ngunit nakatanggap siya ng isang sampal bago tiningnang mabuti ang taong nakatayo sa labas ng pinto. Layla Scott, you whore! How dare you seduce Yorick? Kahit na ito ay inaasahan sa isang homewrecker, ito ay napakamura pa rin. Itinulak ni Giannis si Layla sa lupa, pinaupo, sinaktan, sinampal, at ginulo ang buhok. Napasigaw si Layla sa sakit, Giannis Warren, nababaliw ka na ba? Sinong nagsabi sa'yo na nanligaw ako kay Yorick? Hinailan ni Giannis ang buhok niya at pilit na tinitignan ang mga litrato sa phone niya. Bitch, you dare lie to me. Nagtataka pa rin ako kung bakit napakalayo ni Yorick nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang anak ay nahaharap sa oras ng pagkakulong, at hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Kaya pala dahil sa'yo, walang hiyang ka. Giannis, mali ang pagkakaintindi mo, hindi. Ako, sinampal siya ni Giannis ng 2 beses. Siya ay ganap na nawalan ng call na dahil sa ang kanyang anak na lalaki ay nasa mahirap na kalagayan at ang kanyang asawa ay gumagawa ng kasalanan kasama ang kanyang hipag. Baliw ka, gusto kong makita ng lahat kung gaano kakawalan Gia. Si Layla ay hindi kasing lakas ni Giannis. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang mukha ay namamaga, ang kanyang mga mata ay may pasa, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang damit ay hindi na nakatikip sa kanyang buong katawan. Kabanata 245. Tumangon si Giannis at kinuna ng litrato ang nakakahiyang itsura ni Layla gamit ang kanyang cellphone. Teka lang, ipapadala ko kay Stephen ang mura mong hitsura. Narinig ito ni Layla at inisip ang mga kahihinatnan na naghihintay sa kanya, kaya mabilis siyang bumangon at niyakap ang hita ni Giannis. Giannis, alam kong ako ang may kasalanan. Please wag mong sabihin kay Steph. Please, ayaw mo namang magkaaway ang magkapatid dahil sa mga bagay na namamagitan sa atin, di ba? Ikaw mismo ang nagtanong. Kapag nalaman ni Stephen kung paano nanligaw ang isang walang hiyang babaeng tulad mo sa kanyang kuya, tingnan natin kung paano mo mapanatili ang katayuan at posisyon mo sa pamilya. Hindi nakinig si Giannis at ipapadala na sana ang mga litrato. Sumunod sa kanya si Layla at sinubukang kunin sa kanya ang phone niya pagkatayo niya. Nahulog ang phone ni Giannis sa sahig malapit sa pinto, at nahulog siya kasama si Layla sa kanyang mga braso. Tumama ang ulo ni Giannis sa isang lalagyan ng mesa. Giannis, nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi ko naman talaga kasalanan ito. Natuklasan ni Layla na ang mga mata ni Giannis ay tila nakatitig sa kawalan sa kalagitnaan ng kanyang pagsusumamo. Unti-unting namutla ang mukha ni Layla, at iniunat niya ang kanyang daliri at inilagay sa ilalim ng butas ng ilong ni Giannis sa paghahanap ng isang hininga. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig sa gulat, na tinakpan ang kanyang bibig sa takot. Siya,
Hindi na siya humihinga. Si Maisie ay kumukuha ng kanyang pagkain sa staff canteen ng kumpanya. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umupo, may nakita siyang figure sa kantin. Nang mga sandaling iyon, lahat ng mga tauhan sa kantin ay nagkakagulo. Isa itong himala na minsan lang maganap sa isang siglo. Pumunta talaga si Mr. Goldman sa staff canteen para mananghalian. Matapos kunin ni Nolan ang kanyang pagkain, naglakad siya papunta sa upuan sa tapat ni Maisie at umupo si Maisie ay tumingin sa kanya at pagkatapos ay sa pagkain sa kanyang plato. Talagang ginawa ito ng mga tauhan ng cafeteria dahil sa purong pagpipitagan. Binigyan niya siya ng napakaraming karne para sa isang serving lang. Gayunpaman, nang makita kung paano hindi niya gaanong ginalaw ang kanyang mga pilak, ngumiti siya. Nolan, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo kung hindi ka sanay dito. Dahil sa pagkakakilanlan niya, sanay na siyang magpakasaya sa mga kasarapan. Natural lang na hindi siya sanay sa ganoong simpleng pagkain. Ang pagkain sa kantina ng staff ng Black Gold ay hindi masama, at ang mga presyo ay medyo katulad ng sa isang fast food diner o restaurant. Ngunit pagkakita kay Nolan, na nakasuot ng custom-made suit at marangyang relo, kumakain ng fast food dito, hindi nababagay ang kanyang hitsura sa paligid. Medyo binabago ko lang ang mga bagay-bagay. Tinampot ni Nolan ang spaghetti sa plato gamit ang kanyang tinidor. Dahil na rin siguro sa pakiramdam niya na masyadong mamantika ang mga ito, muli niya itong ibinaba. Ngumuso si Maisie at ginalaw ang sabaw ng isda na in-order niya ngunit hindi pa ito humigop sa kanya. Inumin mo ito, mas magaan at masarap. Kinuha ni Nolan ang kanyang sopas, tinikman ito, at nagbigay ng pinakamataas na papuri na naibigay niya sa kantin na ito. Hindi masama ang sabaw na ito. Hindi ka ba dinalhan ni Miss Summers ng tanghalian? Sa tingin ko, mas masarap ang pagkain na niluluto niya kaysa sa iniaalok nitong kantin, di ba? Sumimsim si Maisie sa coke sa mesa at nagtaas ng kilay. Ibinaba ni Nolan ang mangkok ng sopas at itinaas ang tingin. Hihilingin ko kay Quincy na dalhin ito sa iyo kung gusto mong subukan ito. Hehe, niluto niya yun para lang sa'yo. Kung gayon, at kailan ka gagawa ng ilan para sa akin? Tinitigan siya ni Nolan. Mas gusto niya ang kanyang lutong bahay na tanghalian kaysa kay Rowena. Nagulat si Maisie ng ilang segundo. Sinalubong niya ang tingin nito at agad na umiwas ng tingin. Hindi ganoon kasarap ang luto ko. Maluwag na pinag-cross ni Nolan ang kanyang 10 daliri, sinandal ang mga ito sa kanyang baba, pumikit, at ngumisi na parang tusong sorrow. Hindi mahalaga. Gusto ko lahat ng luto mo. Natigilan si Maisie. Ang mga tao sa paligid ay tila na bigla sa bigla ang pag-amin sa publiko, at ang pagkain sa kanilang mga plato o mangkok ay biglang tumalsik. Biglang nakatanggap ng tawag si Maisie mula sa kanyang ama. Lumamlam ang ekspresyon niya matapos kunin ang tawag at pakinggan ang sasabihin ng ama. Anong mali? Tanong ni Nolan. Madilim ang mga mata ni Maisie habang bahagyang nakakunot ang noo. Tumalon si Giannis sa isang gusali. Kabanata 246. Natagpo ang patay si Giannis sa pinangyarihan matapos itong tumalon sa kanyang apartment. Pumunta sina Madam Vanderbilt at Stephen sa himpilan ng pulisya para tumulong sa investigasyon. Si Madam Vanderbilt ay nalungkot nang madala ang kanyang apo sa bilangguan, at ngayon ay pumanaw si Giannis. Hindi siya nakapagpahinga. Bilang isang resulta, siya ay nahimatay. Dinala ni Nolan si Maisie sa ospital, kung saan naroon sina Yorick at Linda. Nang makita ni Linda si Maisie, galit niyang hinawakan ito sa kwelyo at umiyak, kasalanan mo ang lahat. Namatay ang nanay ko dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Nanlamig ang mga mata ni Nolan, at inilagay niya ang kanyang braso sa harap ni Maisie pagkatapos itulak si Linda palayo. Huwag mong isisi ang lahat kay Maisie. Siya ang dahilan kung bakit nasa kulungan si Hector. Kung ano ang nangyari sa aking ina ay siya rin ang gumawa. Isa siyang masamang palatandaan. Lynn, itigil mo yan. Hinailan ni Yorick si Linda sa likod niya, tumangala, at ngumiti kay Nolan. Pasensya na po Mr. Goldman. Ang daming pinagdaanan ng anak ko, kaya puro kalokohan lang ang ibinubulalas niya. Napanatili ni Nolan ang kanyang poker face. Tahimik lang si Maisie pero hinawakan niya ng mahigpit ang kamao niya. Hindi niya nagustuhan si Giannis, ngunit hindi niya ginustong mawala ito sa kanyang buhay. Tingnan mo, wala siyang masabi. Siya talaga ang dahilan ng pagkamatay ng nanay ko. Isa siyang mamamatay tao. Sigaw ni Linda kay Maisie. Si Maisie lang ang maghihiganti sa nanay at kapatid niya. Isa siyang malupit na babae. Pinagdikit ni Maisie ang labi at biglang may naisip. Dad, nasaan si Layla?
Nang mabanggit si Leila, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yorick. Mukhang sanay na si Stephen na wala si Leila at malamang wala siyang pakialam. Wala rin akong ideya. Tumingin si Maisie at biglang nagtanong, saan galing si Yanes? Natigilan si Stephen pero hindi sumagot. Sigaw ni Linda sa kanya. Bakit ka nag-aalala? Sa tingin mo ba ay hindi pa sapat ang iyong nagawa? Ano pa ba ang gusto mo? Kung ako sa iyo, hindi ko iisipin na ganoon ka-emosyonal si Yanes at pipiliin niyang wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali, sabi ni Maisie habang naglalakad patungo kay Linda. Sa halip na mag-aksaya ka ng oras dito, bakit hindi ka pumunta at alamin kung paano siya namatay? Tumanggaw si Maisie at umalis. Sumunod naman si Nolan. Mabilis na naglakad si Maisie sa ground floor ng ospital, ngunit hinawakan ni Nolan ang kanyang braso at sinabing, Zay. Huminto si Maisie pero hindi lumingon. Napansin niyang nanginginig siya. Pumunta si Nolan sa harapan niya at tumingin sa ibaba. Zay, naniniwala akong hindi ikaw iyon. Hindi ako iyon, ngunit, ito ay may kaugnayan sa akin. Madilim ang mga mata ni Maisie. Hindi siya naniniwala na tatapusin ni Yanes ang kanyang buhay dahil sa isang larawan. Gayunpaman, iyon ay humantong sa kanyang kamatayan. Hinawakan ni Nolan ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay at same time na sinabi, Maisie, alam kong hindi mo intensyon na saktan ang sinuman o kitilin ang kanyang buhay. Diba sabi mo mag-iimbestiga ka? Mayroong higit pang dahilan upang mag-imbestiga kung ikaw ay nagkasala. Andito ako para sa'yo. Natigilan si Maisie. Ang I'll be here for you. Ni Nolan ay ang tranquilizer na kailangan niya para pakalmayan siya at malanawan ang kanyang isip. Oo, kailangan niyang tingnan ang pagkamatay ni Yanes dahil sigurado siyang hindi iyon gagawin ni Yanes. Ang pinakamalaking hinala ay, dahil natanggap ni Yanes ang larawang iyon sa Coralia, bakit pipiliin niyang pumunta sa Base Verge para wakasan ang kanyang buhay? Sino ang pupuntahan niya kung siya si Yanes matapos matanggap ang mga larawang iyon? Si Leila, Kabanata 247. Kinabukasan, sa Bureau of Justice, ibinigay ni Joe Watson ang autopsy report kay Maisie at sinabing, ito ang autopsy report. Parang hindi siya namatay dahil sa pagtalon. Sa halip, tila itinulak siya mula sa gusali. Batay sa livor mortis sa likod at harap, at mga gasgas sa kanyang damit, ipinakikita nito na ang namatay ay kinaladkad, matapos siyang ma-autopsy. Ang pagtulak para mahulog sa gusali ay malinaw na nagpapahiwatig ng homicide. Tumaba ang tingin ni Maisie sa report. Ang sanhi ng kamatayan ay kadalasang dahil sa trauma sa ulo. May nakita bang bakas ng pumatay sa katawan niya? Tanong ni Maisie. Tumanggaw si Joe. Nakita ang balat sa ibaba ng kanyang mga kuko. Pinapatakbo nila ito para sa DNA ngayon. Tumingin si Joe kay Maisie habang tahimik na nakatayo matapos basahin ang report. Tapos ka na ba? Kailangan kong ibigay ang ulat sa pulis. Ito ay isang kaso. Ibinalik ni Maisie ang ulat ng coroner kay Joe at ngumiti. Mag-dinner tayo kasama si Riley kapag available ka na. Napahinto si Joe at napangiti. Tingnan natin. Malamang maging busy ako in the near future. Sige, tumanggaw si Maisie. Sa ospital. Ang iyong napakatalino na anak ang nagpakulong sa aking apo at naging sanhi ng pagkamatay ng aking manugang. Malas siya. Si Madam Vanderbilt na kakagising lang ay hindi pa rin matanggap ang katotohanan at patuloy na sinisigawan si Stephen. Hindi siya titigil, kahit anong sabihin ni Stephen. Shakers, yung bastos. Magulo, bad omen. Darating din ang karma sa kanya balang araw. Nang makitang kinasusuklaman ng kanyang ina ang kanyang anak ng buong puso, nasaroon ng loob si Stephen ngunit wala siyang magawa. Sabay na pumasok ang dalawang pulis. Tumayo si Stephen. Mga opisyal, ano ang dahilan ng pagpunta nyo? Kapamilya ba kayo ni Yanes Warren? Lumabas na ang ulat ng kanyang coroner. Ang kaso ay opisyal na inuri bilang isang homicide. Nawala sa isip si Madam Vanderbilt nang sabihin iyon ng mga opisyal. Ang babaeng yun. Sigurado akong ang babaeng yun, si Maisie. Mama, tumahimik ka. Tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan. Nagbago ang ekspresyon ni Stephen. Hindi umatras si Madam Vanderbilt. Sino pa ba ang gagawa nito? Ipagtatanggol mo siya kahit na ginawa niya ito dahil lang sa anak mo siya. Galit na galit siya sa amin. Ano ang hindi niya gagawin sa ngalan ng paghihiganti? Nagkatinginan ang mga pulis, at ang isa sa kanila ay naglakad pasulong. Ma'am, huminahon po kayo. Nandito kami para malaman ang tungkol sa namatay. Mga opisyal, kailangan mong makarating sa ilalim nito. Walang ginawang masama ang aking manugang, ngunit iniwan niya kami.
Dapat ay apong ko iyon, si Maisie. Na-curious ang pulis, ano kaya ang iniisip mo? Ang ibang pulis ay nagtala. Pinakulong niya ang apo ko at pinagbantaan kami dahil gusto niyang maghiganti. Siya ang demonyo, pinatay niya. Nawala ng kontrol si Madam Vanderbilt sa kanyang emosyon, kaya hindi masabi ng dalawang opisyal kung totoo ang kanyang sinabi. Lumapit si Stephen sa kanila at sinabing, mga opisyal, hindi gagawin iyon ng anak ko. Sana magsagawa ka ng masusing investigasyon. Huwag kang mag-alala, gagawin namin. Mukhang hindi naman emotionally stable itong ma'am. Pwede ka bang lumabas at kausapin kami, please? Oo naman. Lumabas si Stephen kasama ang mga pulis at kinausap sila ng mga 20 minuto. Nang makaalis na ang mga pulis, lumitaw sina Leila at Willow sa koridor. Kabanata 248. Nang makita ni Leila ang mga pulis, namutla ang kanyang mukha, at iniwasan niya ang mga mata nang dumaan sila sa kanya. Buti na lang at wala silang napansin. Dad, okay lang po ba si Lola? Tanong ni Willow nang hindi napapansin ang kakaibang ugali ng kanyang ina. Naiinip na sinabi ni Stephen, pumasok ka at manatili sa tabi niya. Pumasok si Willow sa ward. Napatingin si Stephen kay Leila. Hindi ka na bumalik kahit pagkatapos nito. Ano bang pinagkakaabalahan mo lately? Pinigilan ni Leila ang kanyang panik at mahinahong sinabi, kakahanap ko lang ng trabaho. At, walang tumawag sa akin. Walang nagpaalam sa kanya kagabi, at namamaga pa rin ang mukha niya kagabi. Hindi siya dapat magpakita. Walang pinaghihinalaan si Stephen. Pumasok ka at tingnan mo si Mama. Ngumiti si Leila at pumasok sa ward. Ma'am, nandito ako para makita ka. Humph, bakit ka nandito ngayon lang? Nabalisa na si Madam Vanderbilt lalo na sa kanyang apo at manugang kaya inilihis niya ang galit kay Maisie kay Leila at Willow. Nay, pasensya na, ngayon ko lang nalaman. She was so young. But, nagkunwari si Leila na malungkot. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng iyon, si Maisie. Sigurado akong si Maisie ang may gawa nito. Ibubunyag ko ang pangit na katotohanan. Natigilan si Leila. Hindi niya inaasahan na maghahinala si Madam Vanderbilt kay Maisie. Makakatulong iyon sa kanya. Nay, pinuntahan niya na si Maisie sa likod natin. Baka nag-away sila at, paano mo nalaman na pinuntahan niya si Maisie sa likod natin? Sinaman siya ng tingin ni Madam Vanderbilt. Napakagatlabi si Leila at dahan-daang sinabing, kasi si Yanis ang kasama ko noong araw na iyon. Pinyantaan daw siya ni Maisie, kaya pinuntahan siya nito. Pinigilan ko sana siya kung alam kong mangyayari ito. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang balita, at pinag-uusapan ito ng mga tao sa buong internet. Si Maisie ay biglang naging mamamatay tao, na pumatay sa sarili niyang tiyahin. Umupo si Titus Goldman sa sopa sa Goldman Mansion, inilapag ang pahayagan, at tinanong si Maisie, paano ka nababanggit na isang mamamatay tao bago ka nagpakasal sa aming pamilya? Pumaba si Maisie at mahinahong sinabi, I'm sorry, Mr. Goldman. Ako na ang bahala dito. Ayaw niyang magdala ng mga problema sa mga Goldman at nagplanong ayusin ang isyu ng mag-isa. Hindi mo naman talaga ginawa, di ba? Nagbago ang ekspresyon ni Titus. Matalim ang mga mata nito, tila sinusubok siya. Hinawakan ni Maisie ang kanyang mga kamao habang kumikislap ang kanyang mga pilikmata. Pumaba si Nolan nang may sasabihin siya at sinabing, hindi niya ginawa. Uminto si Titus, huwag mong sabihin sa akin yan. Simula nang ikasal ang tatay mo sa nanay mo, alam kong pareho kayong magkakaroon ng problema. Pinabayaan na niya ito nang ipilit ng kanyang anak na pakasalan ng isang aktres na sinasalubong ng chismis, pero ngayon pati ang kanyang apo ay magpapakasal na sa babaeng may issue. Pareho silang nabulag sa kagandahan. Hindi ko na kailangang marinig kung ano ang ibig mong sabihin sa problema. Ang bottom line ay walang ginawang masama si Maisie. Hinayla ni Nolan si Maisie at umalis. Nang makita ni Titus na pinoprotektahan ni Nolan si Maisie, napabuntong hininga siya. Kinailangan niyang dumaan sa isang pagsubok para magpasya kung maaari siyang maging babae ng bahay. Kabanata 249. Tinagsan ng mga reporter ang Black Gold Tower. Bumaba si Nolan sa sasakyan kasama si Maisie, sinamahan ng mga bodyguard. Hindi man sila makalapit, lahat ng kamera ay nakaturo kay Maisie at nagtatanong, Miss Vanderbilt, totoo ba ang mga talakayan online? Nakapatay ka ba talaga ng tao? Miss Vanderbilt, nabalitaan kong malupit ka sa pamilya mo at sinubukan mong maghiganti sa mga miyembro ng pamilya mo para sa pera. Totoo ba iyon? Miss Vanderbilt, mangyaring bigyan kami ng pahayag.
Hinawakan siya ni Nolan sa balikat at may sasabihin sana sa bodyguard na nasa tabi niya nang biglang sumigaw ang isang tao sa crowd, sa impyerno kasama ang mga mamamatay tao. Isang lalaking nakakapat na kamaskara ang nagtulak sa mga tao na may hawak na kutsilyo na nakatutok kay Maisie. Hinarang ito ni Nolan gamit ang kanyang braso na nasaksak. Nolan, napahawak si Maisie sa sugat sa braso niya. Maging ang mga reporter ay natulala. Pinababa ng bodyguard ang lalaki at tinanggal ang kanyang cap at mask. Pagsisisihan mong nasaktan mo si Mr. Goldman. Ayos lang ako, sugat lang sa laman. Hinawakan ni Nolan ang ulo ni Maisie at mabangis na humarap sa mga reporter. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para umalis. Umalis ang mga reporter nang wala sa oras. Nang makitang hindi napigilan ni Maisie ang pagdurugo, inilabas ni Maisie ang benda na daladala niya sa kanyang bag at ibinalot ito upang matigil ang pagdurugo. Napangiti si Nolan nang makitang nag-aalala ito para sa kanya, tinitigan ng mga mata ang mukha nito. Pagkatapos noon ay tinitigan niya ang salarin na hawak ng mga bodyguard. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Nag-iwas ng tingin ang lalaki. Walang. Napatingin si Nolan sa 2 bodyguard na katabi niya. Dalhin mo siya sa opisina. Gusto ko siyang tanungin. Tumango ang mga bodyguard at dinala siya sa building. Mukhang malungkot si Maisie. Sasama din ako. Napangiti si Nolan. Sige, ang perpetrator ay pinalo at napaluhod sa sahig ng opisina. Ang magkabilang balikat ay hinawakan ng mga bodyguard. Lumapit si Maisie sa kanya at sinabing, sabihin mo ang totoo. Napilitan namang sumagot ang lalaki. Sabi ko sa inyo hindi ko sila kilala. Ginawa ko lang ito para sa pera. Sinabi ni Maisie, magkano ang ibinigay nila sa iyo, at ano ang gagawin? Sumagot siya, $4,700 para saksakin ka at matrigger ang mga reporter. Dagdag pa ng lalaki, ibinigay niya sa akin ang iyong larawan at hiniling sa akin na hanapin ang pinakamagandang oras para gawin ito. Base sa pananamit niya, hindi na siguro siya bata. Alam ni Maisie kung sino iyon, kaya lumingon siya at tumingin kay Nolan. Ibigay mo siya sa pulis. May clue ako. Tumanggaw si Nolan. Hinitid siya ng 2 bodyguard. Pumasok si Quincy dala ang first aid kit, at sinabi ni Maisie sa kanya, ibigay mo sa akin. Sige, inabot ni Quincy ang kit sa kanya at lumabas ng opisina. Masunuring tinanggal ni Nolan ang kanyang damit. Naglakad si Maisie sa tabi niya, naupo, dinesinfect ang sugat, at nilagyan ng gamot. Pinagmasdan ng mga mata ni Nolan ang kanyang mukha habang nagtanong ito sa mahinang boses, alam mo kung sino ang may gawa nito? Oo, ang babaeng hindi bata ay walang iba kundi siya. Sabi ni Maisie, maingat na nilagyan ng bagong benda ang kanyang sugat. May naisip siya, sumimangot, at nagangat ng ulo. Nolan, kung patuloy kang masasaktan o maa-admit sa ospital, iisipin ng mga tao na mahina ka. Kabanata 250. Nagtaas ng kilay si Nolan at ngumiti. Ikaw lang ang nakakaalam kung mahina ako o hindi. Nag-flash ang mga pilikmata ni Maisie. Kung sinabi niya ang lahat ng iyon bago ito, sasabihin niya na siya ay walang hiya, ngunit ngayon. Sinisikap kong maging mas mabait sa iyo, nakikitang kong nagsusumikap ka ng husto. Nakaramdam ng hiya si Maisie habang sinasabi iyon. Mas maganda, paano? Lumapit sa kanya si Nolan at hininaan ang boses, pinagmamasdan ang kanyang napakarilag at masiglang mukha. Kumalaw ang kanyang Adam's apple. Kusang hinalikan ni Maisie ang kanyang labi. Natigilan si Nolan. Parang natunaw ang puso niya, at ninanamnam niya ito. Nagustuhan niya ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Reward. Pagkaalis ni Maisie sa mga labi niya, tumalikod siya para ayusin ang first aid kit sa mesa. Namumula ang tenga niya. Gusto siyang palayain ni Nolan, ngunit hindi niya matiis na makita siyang napakamahiyain. Kaya naman, niyakap niya ito mula sa likuran, iginiya siya papunta sa sopa, at pinahiga siya. Tinulak siya ni Maisie palayo. Nolan, itigil mo na. Nasa opisina tayo. Ang awkward naman kung may pumasok. Walang pumapasok. Pero, ang braso mo. Focus. Nagsagawa ng press conference si Maisie noong hapon. Ang malaking silid ng pagpupulong ay napuno ng mga journalist mula sa lahat ng mga pangunahing media outlet. Ang ilang hindi gaanong kilalang media outlet ay tila inimbitahan ni Nolan. Nakatayo si Nolan sa likod ng eksena. Tumayo si Quincy sa tabi niya at maingat na sinabi, Mr. Goldman, ang mga reporter na ito ay kasumpa-sumpa sa pagiging mapagpahirap. Sigurado ka bang magiging okay si Miss Vanderbilt? May tiwala ako sa kanya. Napatingin si Nolan kay Maisie. Kung pipiliin niyang magtiwala sa kanya, ibabalik niya ito.
Lumakad sina Leila at Willow kasama si Madam Vanderbilt at lumabas kasama sina Yorick at Linda. Dahan-daang pumasok si Stephen sa likuran nila. Nang makita ni Leila na nakatayo sa entablado si Maisie at mukhang hindi nasaktan, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Paano ito naiwasan ng babaeng ito? Hindi mahalaga. Ngayong binansagan siyang mamamatay tao, masisira ang kanyang reputasyon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kahit na nagsagawa siya ng isang press conference upang linawin ang mga bagay-bagay, ano ang punto? Si Madam Vanderbilt ay hindi maniniwala sa kanya. Mga minamahal na reporter at kaibigan ng media, magandang hapon. Ako si Maisie, ang babaeng binansagan na murderer, at nakikisali sa balita. Napatingin si Maisie sa mga tao at sa mga flash. Hindi lang siya sumuko, ngunit may kumpiyansa siyang tumingin din sa mga kamera. Ang aking pamilya ay nakaupo sa gitna ninyo. Mangyaring magtanong ng anumang mga katanungan sa kanilang presensya. Miss Vanderbilt, ang chismis ay nakipag-away kayo sa iyong pamilya para sa shares ng Vanna Jewelry. Totoo ba iyon? Napatingin si Maisie sa babaeng reporter na tumayo at tumango. Totoo yan. Nakipagtalo nga ako sa pamilya ko dahil sa Vanna Jewelry. Nagpatuloy ang reporter. Pumatay ka ba para sa shares? Ang silid ay sumabog sa mga talakayan. Tumingin si Maisie at ngumiti. Bakit hindi ako magkwento sa iyo? Iniwan ng isang lalaki ang kanyang bayan upang magtrabaho sa lungsod. Nakilala niya ang isang babae doon na nangakong tutulungan siyang bumuo ng isang pangalan sa lungsod, kaya nagsimula siya ng isang mid-sized na kumpanya at nagtrabaho kasama ang lalaki. Pero hindi sang-ayon ang pamilya ng lalaki sa babae dahil nanganak siya ng isang babae. Sa tuwing dadalaw ang babae sa kanila sa panahon ng Kapaskuhan, sinisiraan siya ng ina at mga kamag-anak ng lalaki at inilalagay siya sa isang mahirap na lugar. Kahit ang anak ng babae ay hinamak.